Preaching kanina kasi sa George may service, dalawa service. Ako yung nag-preach na 8:30. Ako po ay nagpapasto sa Word of Hope. Sino nakapunta na sa Word of Hope site eh? Kasi na Brother Eddie nakapunta na kayo doon, nag-anniversary. So Word of Hope was located sa tapat ng SM North. But I was assigned dito sa Tandang Sora, mga kapatid. Kaya din po ako napunta. Katulad ng tulad dito. Nagpastory po ako dito ng siguro 1 year, no? Tayo ni Pastor Frank. Kaya sinabi ni Apostle Paul, I planted the seed, but Apollos watered it, but God made it grow. Ang Diyos po ang nagpapalago, amen? God made the increase. Kasi tayo po yung mga workers, manggagawa sa upasan ng Panginoon. Kinikilala niyo po ba yan? Ang Diyos ang nagpapalago ng church. Because the church belongs to God. Amen? Hindi ito pag-aari ni Pastor Ronnie, ni Pastor Frank, hindi ko pag-aari. Maging yung church doon na pinagpapastoran ko. Ang Diyos po ang may-ari. Tayo po ay mga manggagawa lang ng Panginoon. Tawag sa atin ay stewards. Sabi mo nga, stewards. Ayan, kaya salamat. Yun ang topic ko kanina kasi galing ako sa Word of Hope, 8:30 a.m. Tumakbo ko sa CCF Payatas. Mga kapatid, kasi meron akong kaibigan doon si Pastor Boyet. At yun, pagpunta dito, dumiretso ko dito. Pagpunta ko dito, ang lakas ng ulan. Buti na lang, naka-ready ako. Kaya basang-basa yung sapatos ko, inubod ko muna, saka yung jacket. Diretso na ako dito ng bago mag-2. Sabi ni Pastor Ronnie, alas 12. Pero before 2, mga 2:30, nandito na po ako. Salamat sa biyaya ng Panginoon, ingatan niya ako. At mamaya sana, tatakbo ko sa Mandaluyong pa. Mga kapatid, dahil may gawain doon sa Mandaluyong, meron tayong nabuksan doon na gawain pero inasign ko na yung malugang ko, kundi man si Mrs. ang magpipreach sa Mandaluyong po sa labas, hindi sa loob. Kasi dalawa, pag sinabing Mandaluyong, sa loob o sa labas? Sabi niyo nga sa labas. Malinaw kung sa loob, sa mental yun sino nakaalam ng Mandaluyong? Alam niyo na kayo, sa labas. Kaya ang gawin ko sa labas. Salamat sa privilege to speak with you, mga kapatid. Yan, tema natin ay ito is sa New Living Translation, tinignan ko kanina. Pwede ba natin basahin sabay-sabay? Sige po, 1, 2, 3. Let your roots grow down into Him. Kaya yan po yung translation sa New Living Translation. Kaya kunin natin yung verse 6. Bago nyo i-apply yung verse 7, i-contextualize natin. Sabi ng verse 6, so then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Sabi ng verse 7, sabi po dito, rooted, sabi nyo nga po, rooted. And built up in Him, strengthened in the faith, as you were taught, and overflowing with thankfulness. God bless the reading of His word. Tayo muna pumigit ng manalangin. Our gracious God and Heavenly Father, as we come to you with the spirit of humility, we continue to acknowledge and recognize that apart from you, Lord, we are nothing and we can do nothing. We are asking for heavenly wisdom, Heavenly Father, asking the power of the Holy Spirit to continue to be in this place, Almighty God. Asking for your presence, asking for your power. Ikaw nawa, let the name of Jesus be lifted up this afternoon sa aming kalagitnaan at walang ibang maitataas kundi ang pangalan mo lamang, Jesus. Ito po ang aming sama-samang panalangin na may pasalamat at pananampalataya sa pangalan ni Jesus at pagsabi ng Amen. Tinawin katabi mo, sabi mo sa kanya, pinagpala ka na ng Diyos. Amen. Praise God. Sino naniniwala na pinagpala na kayo ng Diyos? Mahid dito lang, dito sa kaliwa, malakas. Sino nananampalataya na pinagpala na kayo ng Diyos? Pinagpala na kayo kasi kanina umuulan, dyan ako dito, ang daming pagkain. Pastor Frank, bilas na kayo, nag-uumapo yung blessing, yung tagaluto niyo pala. Yun, nag-uumapo yung pagkain. Kaya pinagpala kayo. May tayo pala. Amen? Kaya blessing niyo, sabi mo, blessing. Kaya yung topic natin, kaya ito po, kinuha natin dito, 4 na puntos lang naman, mga kapatid. Kaya ito po yung napakalaga na malaman natin. Napakagandang verse nito Ito yung madalas na sinasabi o mini-message ng maraming pastors. Kaya kung pag-aaralan nyo ito po yung isa sa mga Pauline's epistle ni Paul sa Colosas. Kasi sa Colosas, isa yan sa Pauline's epistle, Pauline's epistle, or writings, mga kapatid. At kung babasahin nyo yan, Paul encouraged the believer, every believer in Colosas to be rooted in faith, build up in faith.
Sabi ng Biblia, yamang tinanggap niyo si Kristo. Ang tanong ko ngayon, sino sa inyo ang tumakab na kay Kristo bilang Lord and Savior? Amen. Kaya pag tinanggap mo si Jesus bilang Lord and Savior, meron ka ng assurance at 100% nag-repent ka, papunta ka na sa langit. Amen? Naniniwala ba kayo? Ikaw ay sa langit na patungo? Kasi galing ako, meron kami member na isa namatay yung tatay, isa naman namatay yung... galing kami ni Pastor Ronnie doon. Mga kapatid, kilala niya yun. Galing sa North, sa Bulacan, in Deposo, sa Batangas. Kaya sinabi namin na lahat ng tao talagang mamamatay. Isa, 23 years old. Can you just imagine, 23, no? Namatay, cardiac arrest. Yung isa naman, tatay niya, 84 years old. Kumbaga, kota na, no? 84. Pag umabot ka ng 70 to 80, may blessing ka na. Pastor Frank, ilang taon ka na po kayo? 65 naman. 65? Kung nasa itsura niyo, parang 64 lang. Amen. Amen. Praise God. Kaya salamat sa Panginoon, nabubuhay pa tayo because God has a wonderful purpose sa buhay mo. Nananampalan tayo ba kayo? Kaya kailangan natin magpalakasan. Kaya sabi dito ng Biblia, sapagkat tinanggap niyo si Kristo bilang Panginoon. Kasi maraming iba, tinanggap lang nila sa nguso, hindi naman sa puso. Amen? Maraming ganun eh. Kung talaga si Kristo ang nananahan sa inyo, sa puso, mga kapatid, the Bible tells in John chapter 1 verse 12, ang sino mang tumanggap at nanalig sa Kanya, binigay niya ng karapatang maging pag anak ka ng Diyos, saan ka patungo? Meron ba ng mga anak ng Diyos papunta sa impyerno? Unless kung talagang mag-backslide ka, tumalikod ka, talagang mawalan ka na ng interesado. Kasi we have three enemies in life. Number one, si Satan. Sabi niyo, Satan. Number two, yung world. Yung mundo. And number three, yourself. Ibig sabihin, sarili mo, self. Kasi nga marami ba sinisisi, nakakalamang, ang daming mga nagwewelga, nagrarally, yung mga komunismo, yung pasismo. Sabi mo sa katabi mo, ikaw mismo. Yan ang problema ng maraming tao, no? Sisi na sisi, pero sila mismo may problema. Yung attitude nila. Napakalaga, they need to receive and accept Jesus as Lord and Savior ng kanilang buhay. Because the Bible tells us, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Wala na yung luma mong pagkatao. Kaya lahat ng narito ay nakaranas na ng pagbabago kay Jesus. Amen. Because a saved life is a changed life. Sabihin natin, a saved life is a changed life. There will be transformation that's going to happen sa iyo at sa akin. Iba sinyo, sino dito ang mga dating lasinggero? Taas ang kamay. Yun, mga dati yan, ha? Sino dito mga dating naninigarilyo? Tama sabi ni Pastor Frank, ano? Si Pastor Roy, naninigarilyo pa yun, naggigitara. Kasi nasilip ko rin siya noon eh, uy, naninigarilyo ka ba, brother? Pero salamat, ano? Tunay nga ang Diyos ang nagpapalago ng pananampalataya ng bawat isa. Darating yung time mo eh. Even yung mga asawa niyo, di ba? May mga asawa kayo lasinggero, may mga anak kayo na matigas ang ulo, na kapag sinabi mo, anak, kunin mo nga, inutusan mo, bumili ka nga ng suka, wait lang. Ano mga gaya na ng mga bata, di ba? Anak, pumunta ka doon, bumili ka ng sahog sa lutuin kong ulam. Ang sagot nila? Alam ng bata, no? Wait lang. Bisa pag inutusan mo, inutusan mo na, bumili ka na, no? Wait lang. Kunin mo nga yung cellphone ko, kabisado nila yung bahay nila. Opo, mama. Nagsiya-cellphone ba yan, ha? Pakita pa, ayan. Pati hagdanan, alam nila. Ayan. Mama, ito na. Mga bata, no? Pag kabisado nila lahat, eh. Mga kapatid eh, pero habang bata pa, kailangan maituro na natin sa kanila yung daang dapat nilang lakaran. Because the Bible tells us, train up a child while he is young, and when he is old, he will not depart from it. Amen? Kaya rooted, sabi niya rooted. Kung tinanggap niyo si Kristo, we need to live a Christ-like life. Yung buhay na nakaugnay kay Jesus. A life full of humility and love. Dapat dito, wala na nakikipag-away. Hello. Wala na dito, mga binago yung mga nanay, dating nabago na ngayon, hindi na sila chismosa. Amen! Parang wala nag-email, oh. Hello. Kasi kala nyo, mga lalaki lang, walang biso, ha? Salamat, binago na tayo ng Panginoon, amen? Kapag binago ka, nandun ka lakit, no? Kapag sumunod ka kay Jesus, sabi, yamang tinanggap niyo si Kristo, mamuhay kayo ng ayon sa kanyang kalooban sa plano. Pag namuhay ka, ayon sa plano at kalooban ng Diyos, kasunod po nun, yung pagpapala ng Diyos. Sino sa inyo ang gusto ang pagpapala ng Diyos?
pagpapala, gusto nyo. Pero pag pagbibigay, ayaw nyo. Amen. Mahal niyo ba ang Panginoon? Kaya sabi, yamang tinanggap niyo si Kristo. Bilang pamamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. If anyone is in Christ, he is a new creation. Amen? Pasuloy natin. Sabi ng Bible sa verse 7, kasi yun po yung pinaka-uno nun eh. Hindi mo pwede ipasok yung verse 7, kunin mo muna yung verse 6. Are you following? Amen? Are you getting me? Tuloy natin yung verse 7. Pakibasa mo, 1, 2, 3, magpakatatag kayo. Sabay-sabay tayo, 1, 2, 3. Yan, sabi ng Biblia. Lagi magpasalamat sa Diyos. Una, sabi doon, magpakatatag kayo. Sabi mo sa katabi mo, magpakatatag tayo. Yan ang dapat po ngayon na yung focus ng bawat mananampalataya habang nagpapatuloy kayo. Mga kapatid, dapat the word sabi doon ng Biblia, stable o steady. Meaning mga kapatid, firm, hallelujah, secure. Matatag ka kahit anong problema at pagsubok na dumati, testify na ni Pastor Frank, ng iba pang mga pastor, sino mo sa inyo, kahit may mga problems, trials, difficulties in life you have encountered, still, dapat matatag ang iyong kalooban. Kapag ikaw ay madaling sumuko, kaya meron tayong tinatawag, winners never quit, quitters never win. Amen? Amen po ba? Kaya huwag kang susuko. Sabi mo sa katabi mo, huwag tayong susuko. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang ayaw. Amen. Praise God. Huwag kang susuko ha. Tandaan niyo lagi, napakalaga. Kapag dumarating talaga, minsan naka-encounter tayo bilang Kristiyano, of course naranasan ko yan, darating sa atin yung pagkasawa. Mabe-burn out ka. Mawalan ka ng gana. Kaya ano sabi ni Jesus sa kanyang salita? Lagi kayong manalangin para huwag kayong madala ng tukso ng mga problema at suliranin sa buhay. Number 1, para maging matatag ka, be prayerful. Sabi mo sa katabi mo, be prayerful. Because the more time you spend in prayer with God, the more you become closer to God. Amen? Amen po ba? Sabi ka si Pastor Ronnie. Halimbawa, ako tatay niya. Matanda naman ako sa kanya eh. Ako po ngayon ay, ilang taon ka na? 46 pa so. 46 hindi tayo nagkakaliwid, ako'y 47. Joke lang. 46. Ako po'y 59. Isang taon na lang, senior na ako. Gusto ko naman mag-senior kasi magkano yung benepisyo ng pastor. Malaki, di ba? Gamot sa Jollibee. Sino dito mga senior citizen? Pinagpala na kayo ng Panginoon. Kami naman, kasi sinasama sa inyo kuryente namin, senior citizen, saka yung mga 4Ps, di ba? Kaya taas ng kuryente. Hindi ko okay. Tuloy tayo. Yung Pastor Ronnie, mga kapatid, siyempre, 46 siya. Ako tatay niya, halimbawa. Iba pag lagi kami nag-uusap, halimbawa, pag lagi ko siyang kinakausap, maganda ba yung relasyon namin? Oo, pag ako kinakausap, halimbawa, sabi ko, Ronnie, kumusta ka na? Ako, galing sa trabaho. Ronnie, kumusta ka na? Di ba, lagi mo kinakausap, hindi niya ako kinakausap. Maganda ba yung relasyon namin? Hindi. Ganun rin sa ating Diyos, amen? Because prayer is communicating with God. And the more time you spend in prayer with God, the more you become closer to God. And the more you can become closer to God, the more you will experience His presence. The more you will experience His presence, the more you become powerful. Amen? Amen po ba? Because a prayerful Christian is a powerful Christian. Palapakan natin ang Panginoon. Salamat si Pastor Ronnie. Kaya lagi kang manatili sa panalangin. Amen po ba? Sino sa inyo nananalangin araw-araw? Sigurado kayo ha? Baka nananalangin kayo pang almusal, tanghalian, hapunan. Thank you Lord. Salamat po. Amen. Kaya lagi tayong manalangin sa vida, maging matatag kayo. Ibig sabihin, be rooted in Christ. Ibig sabihin yan, mga kapatid, it is a figure of speech, metaphor, the word rooted in the Old Testament, even sa book, mga kapatid, it is an agricultural term. Sino agricultural term? Kasi ang trabaho nila nung more sa agriculture, mga pananim, sa pag-alaga ng pastor. Are you following, amen? Wala pang commercial, industrial. More sa agriculture pa sila. Amen po ba? Pagsasaka. Kaya the word rooted, ibig sabihin yung ugat dapat malalim. Parang isang puno, hindi kayo basta-basta kayang bunutin yan. Gayun din dapat ang ating pananampalataya kay God. Hindi ka basta-basta mabubunot ng mga bagyo at suliranin sa buhay dahil nakaugat ka kay Jesus.
Yan ang mga tunay na mananampalataya. Amen po ba? Darating yung burnout, darating yung pagkasawa, yung panghihina. Kaya sabi ng Biblia, encourage one another. Kaya sabi, huwag niyong kalitaan ang pagdalo sa pagtitipon, kundi sabi ng Biblia, gaya na ginagawa ng lang, kundi magpalakasan kayo. Napakahalaga yun. Ako po ay dumadaw sa isang church, nagpapastor, dito man kayo, magkakaiba man ang church natin, pero magkakapatid tayo kay Kristo. Amen po ba? We are brothers and sisters in Christ. Kaya hindi pwedeng samahan. Alam mo, pag nagkaroon ng bawal po yung discrimination. Lahat ng mga J-I-N? Kasi babanggitin ko sana, Joel is Lord. Kasi sana, muntik na madula si Pastor. Lahat ng Jesus Lord dito sa kaliwa. Ang dami nun, di ba? Lahat ng mga taga-CCF, alam niyo ba yung CCF? Dito sa kanan. Lahat ng mga taga-Word po dito sa likod. Puro mararami yun. Lahat ng taga-Jesus Reign dyan sa dulo. E pag sinabi lahat ng Jesus, the name of God, dito sa kanan, dito sa dulo. Eh how about yung mga independent church, kawawa naman. Nakalimutan nila, pagdating sa langit, hindi tatanungin ng Diyos kung ano yung simbahan kinaaniban mo. Amen? Hindi tatanungin yun. E di kawawa yung mga independent church sa pinuntahan namin sa probinsya. Nagbimission po ako lagi. Kawawa yung maliliit na church. Tayo po tandaan nyo, malaki man o malaking simbahan, hindi mo pwedeng ipagmalaki kay God dahil pag-aari yun ng Diyos. Amen po ba? Magkakapatid tayo, tingnan mo sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo, I love you with the love of the Lord. Amen. Sabihin mo sa kanya, ha? Bati na tayo, ha? Palapakan natin si Jesus, mga kapatid. Be rooted. Kaya ang metaphor, ibig sabihin, pagwawangis, figure of speech, ibig sabihin doon, malalim yung pagkakabaon mo. Ganun nangyari kay Job, di ba? Are you familiar with the story of Job? Amen. Sino familiar? Sino nagbabasa ng Biblia? Mahalaga rin yan, ha? Di prayer po, dapat palabasa rin kayo ng Biblia. Huwag mong isasalig ang iyong paglago sa panampalataya sa pastor mo. Eh, paano pag ang pastor mo nagkamali, nagkulang, tao pa rin siya? Dapat focus ka kay Jesus. Amen? Focus ka kay God. Kasi meron kang part eh. Meron part si God. Kumbaga, sasabihin mo, nasa Diyos ang hawa, nasa tao ang gawa. Ang part mo, magbasa ng Bible. Lagi niyo ba binabasa yung Bible ninyo? Mahalaga po yun. Lagi ba kayo nananalangin? Mahalaga po yun. Every Sunday ba, nandito kayo? O ngayon ang anniversary? Dahil maraming pagkain. Bato-bato sa langit, pamahan i-bless ni Lord. Amen? Parang tahimik lang wala. Amen? So, bababaan ni Pastor, konti na lang. Bigyan niyo ako ng konting panahon na lang. Amen? Kaya konti na lang, mga kapatid. Anong oras na, Pastor? Sabi ko ako sa Mandaluyong, mga 6:30 kaya. Nakamotor naman ako eh. Nakamotor naman si Pastor. Kaya, dala sana kami sakyan. Palagi ko, matatraffic kami dyan eh. Kaya ang ganda ng ginawa ni Lord, di ba? Kaya, ano sabi doon, be rooted. Sabi doon, be build up. Sabi mo, build up. Pwede bang kunin mo sa ibang rooted in Him, the English translation, para makuha natin. Tingnan niyo po. Rooted, sabi niya, rooted in Him or build up in Him. The word build up, it is an architectural term. Si Pastor, contractor to eh. Architecture. Di ba kapag yung mga building dito sa Manila, sabi nga nila, di ba, saan nagkaroon ng lindol? Cebu ba, di ba? Davao, di ba? Tapos nakaraan sa Venezuela ba yun? Nakita niyo yung building, madili, di ba? Sa Japan ngayon, siyempre, ano na ngayon, advanced na. Even dito sa Metro Manila, pag dito daw tumama yung lindol sa Metro Manila, maraming mamamatay. Yung ports, imagine mo yung mga building na yan. Ngayon, yung mga building, ginawa ng mga arkitekto, meron na silang spring. So may mga laking na gano'n ha. Para pag nag-lindol, gumaganyan na lang, nagsusway. Are you getting me, amen? Yung building kasi nga, ay ano na tayo eh. Advance na tayo eh. Technology, ibig sa Japan, no, pag naglindol doon, agad na tinatayo ka agad nila. Dahil kompleto sila sa mga kagamitan, mga kapatid. Eh dito sa Makati, ano yung mga high-rise building dito? Sa Makati, sa Quezon City, sa Taguig, sa Manila, marami rin. Di ba, tataas ang building dyan? Eh magkaroon ng lindol. Maganda sana kung gaganyan lang, oy. Oo, yung mga tao nagsasabi, oo. Eh, salamat, no? Sabi nga, sabi si Pastor, pag kayo may pera, huwag kayong bibili ng condominium. Amen? Oo, ilang taon lang ang condominium. Pag may pera kayo, i-invest nyo sa gawain ng Diyos. Hindi na kayo yung iba. Amen po ba? Kasi you're planting the seed. Yung pera.
Ano sabi ng prinsipyo ng Biblia? The Bible principle is sowing and reaping. The same principle in giving and receiving. The more you sow, the more you reap. Okay? Mas marami tinanim mo, marami yung... The more you planted, the more you harvest. Amen po ba? Hello? Amen. Okay, you will reap what you sow. Okay? Aanin mo kung ano yung tinanim mo. You sow kindness, you will reap kindness. Nagtanim ka ng kabaitan, maging mabait ka sa kapwa mo. Magiging mabait ba sila sa iyo? Opo. You sow hatred, you will reap hatred. Mamuhi ka sa kanila, kamumuhian ka rin nila. You sow anger, you will reap anger. The same principle we apply. You sow money, you sow finances, you will reap finances. Kung gusto mo i-bless ka ng Panginoon, ang susi, pagbibigay. Amen? Wala nang nabi ko naman pag pagbibigay. Natapos ako si Pastor. Kahit sabihin mo, Pastor, wala ako, hindi. Huwag mo sasabihin, wala ka. Sabihin mo, Lord, may pagpapalang darating. You need to speak faith. Amen? Speak faith. Speak blessing. Pag sinabi mo, naghihinat na lang ako. Hindi na ako gagaling. Ganito na lang. Ganyan talaga ang buhay mangyayari sa iyo kasi yung dila natin, very powerful, the power of tongue. Kung ano yung sinasabi mo, si Satanas nakikinig. Ganyan pa ba kayo? Kaya sanabi nyo, pagpapalain ako ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, pagpapalain tayo ng Diyos. Amen? Nananampalataya ba kayo? Praise God! Kaya build up! Cheer up! Hallelujah! Build up! And not giving up. Praise God! Rooted in Him, build up in Him, sabi ng Bible, strengthening the faith, meaning establishing the faith. How do you establish your faith? Paano mo mapapanatag? How do you build up your faith? The Bible tells in Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Pag lagi kang dumadalo sa gawain, sino sa inyo every Sunday narito? Dumalo po kayo lagi. Kung may mga bisita po namin, lugi kayong dumalo. Because ang sabi ng Biblia, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At makakapakinig lang isang tao kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Kaya madidevelop, ma-establish ang faith mo pag lagi kayong sumasamba sa gawain ng Jesus, the name of God. Amen po ba? Huwag niyong kakalimutan, Sunday is Lord's Day. Sabihin natin, Sunday is Lord's Day. Kasi kung hindi ka dadalo, nandun ka sa bahay mo, andyan yung kapitbahay mo, uy, alam mo, may chichismis ako sa akin. May establish ba yung faith nyo? Hindi. Amen? Madidevelop ba yung faith mo? Panghinaan ka ng loob. Pero sa church, kailangan mo, you need to feed your spirit with the Word of God. Amen? Feed your spirit with the Word of God by attending church services. Ano ang sabi ng Biblia sa Hebrews 10:25? Do not forsake the service together. Huwag niyong kalitan yung pagdalo sa pagtitipon. Yung pagtitipon, yung mga Bible study. Kung may life group man yan, kung matagal ka ng mananampalataya, kung lumalalim ka sa pananampalataya, ang focus mo ngayon, mga kapatid, huwag niyong kalitan yung pagsambat, pagdalo sa pagtitipon. Yan ang isang mananampalataya na malago sa pananampalataya. Hindi niya kinakalitan yung pagdalo sa gawain. Kahit gaano ka-busy yan. Dadalo yan. Sisikapin niya makasamba. Dahil malawak ng pananaw sa paglilingkod. Amen? Huwag niyong kakalitan niya. Mapakahalaga yan. Kahit na iba, alam mo sa church, maraming mga lola. Madalas may mga may sakit iba. Yung iba nga may na-stroke doon eh. Pero nagpapatid siya sa ano. Pag nakita niyo, ewan ko nakita niyo sa ganyan sa pastor. Every Sunday, even prayer meeting, dumadalo siya. Dati no, pinuntahan ko siya dito sa FPU Hospital. Wala na, nakaganyan siya. Na-stroke kasi siya eh. Sabi ko sa pakilisan mo, you need to exercise and practice your faith. Ngayon mga kapatid, nakakalakad na siya. Unti-unti lang. Si Brother Boy kasi. Tapos inahatid siya, hatid sundo siya ng tricycle. Ano, dati nakaganyan lang siya. Nagpasay na. Hindi ko na kaya, pastor. Pero sabi ko, exercise yung faith mo. Lagi namin siya pinupunta, sinisiran ng Word of God. I will repeat, faith cometh by hearing. Pagpunta namin sa kanya, lagi pinagpe-pray. Dumating siya doon, nakita niya, unti-unti, nakagalaw na siya. Nakikilo siya na yung kamay niya. Yan, even prayer meeting Friday, dumadalo siya. Anong araw yung prayer meeting po dito? Dumadalo ba kayo ng prayer meeting? Hello. Pasensya na ha. Nasagasaan ko yung prayer meeting. Sino dumadala ng prayer meeting dito?
Mananalak eh. Matatapos na si Pastor. Dumalo kayo ng prayer meeting, amen? Bakit? Sabi mo, bakit? Kasi sa prayer meeting, pinagpe-pray mo yung members ng pamilya mo kasi. Yung asawa mo lasinggero, maligtas, mabago, pinagpe-pray mo ba? Yung nanay mo makulit, pinagpe-pray mo ba? Amen? Lagi mo lagi ka pinapersecute, pinagpe-pray mo ba sila? Yung anak mo matigas ang ulo, naninigarilyo, lasinggero, bahala na ka, etc. etc. Pinagpe-pray nyo ba sa prayer meeting? Pinagpe-pray natin, di ba? Even yung boyfriend mo, yung BFF mo, lahat ng F, pinagpe-pray nyo ba? Amen! Kaya dumadala ng prayer meeting eh. We need to pray for every members of our family to be saved. Na makakilala sila, tanggapin si Jesus. Amen. Through prayer meeting. Amen po ba? Kaya mag-ibalik tayo ng prayer meeting every Wednesday. Tama po ba ako? Prayer meeting, kaya prayer meeting. Yung prayer meeting, isa sa pinaka-importanting meeting na hindi dinadalo ng lahat. Kaya nga, prayer meeting, di ba? Importante yan eh. Alam niyo ba kung bakit kayo narito sa mga bisita namin? Merong nag-pray sa inyo. Amen? Amen! Sa mga kapatid, kaya kayo narito, merong nag-pray sa inyo. Yung mga pasto na narito, yung mga kapatid nagpito, lagi kayong dinudug na, Lord, tulungan mo yung mga taga-tabumbong na magbago naman ang buhay nila, pagpalay mo sila, makakilala sila kay Jesus. May nag-pray, amen? May nag-pray sa akin, may nag-pray yung kapatid ko. Ang tigas ng ulo ko, pero hindi niya ako tinatanan sa panalangin. Don't ever estimate the power of prayer. Amen! Believe in the power of prayer. Prayer is power. Sabi niyo ba, prayer is power. Prayer is power. Power is prayer. Palakpakan natin si God. Hallelujah. Strengthen. Develop. Build up your faith. And last but not least, the Bible tells us, overflowing with thankfulness. Abundant. Ibig sabihin, sumagana sa pagpapasalamat. Huwag niyo kakaligtaan lagi pang-apat. Be thankful. In everything, give thanks unto the Lord. Ang Diyos po ay hindi nalulugod sa mga taong nagmumurmur. Do all things without murmuring and complaining. Philippians chapter 2, verse 14. Amen po ba? Amen. Mga lalaki, amen ah. Mahal ko po kayo sa Panginoon. You will know the truth and the truth will set you free. Kasi bisa gusto yung pastor, mga ngaral, full blessing. Pagpalain kayo ng Panginoon, magmahalan tayo. Love, love, love. Kaya ang daming kabataan, love, love, love. Maaga na buntis. Kasi puro love. Ayaw nang sabihin yung katotohanan, salita ng Diyos. Amen! Mahalaga po na tinuturo natin sa inyo yung katotohanan, amen? You will know the truth and the truth will set you free. Dapat we need to preach the whole counsel of God. Hindi lamang more on prosperity, more on encouragement. We need to preach the truth about sin. We need to preach about forgiveness, amen, repentance, amen. Amen! Mahalaga po yun sa isang church. In order for the church to establish, in order for you to grow in faith, dapat tinatanggap mo yun na maluwag sa iyong puso. Lagi po kayong magpasalamat. Paggising mo sa umaga, diba, pagigising tayo sa umaga, anong sasabihin mo kay Lord? Huwag ka muna pupunta, magkakape, huwag muna. Amen? Sabi sa katabi mo, huwag ka muna magkape. Paggising mo, pagmulat ng mata, sabi mo, Lord, salamat po sa panibagong buhay na dinagdi. Sinasabi mo ba kay Lord John? Sabihin niyo ngayon, bukas magigising kayo. Di ba? May mga hindi nagigising, di ba? Binabangungot. Kaya pag Lord, salamat muli sa panibagong araw na dinagdag ko sa amin. Make this day a blessed, fruitful, and productive day. Lalo kung nagtatrabaho kayo, sabihin niyo, make this day a productive day for me, even for my family. Dapat produktibo ka, may nagagawa ka. Hindi isang araw, tatapusin mo yung buong isang araw, nasa cellphone ka lang, babad na babad ka. Naku po, ang daming kabataan ganyan, ano? Mamaya nyo na ako tawagin, busy ko sa pag-aaral. Oh. Sabi nung magulang, binuksan niya yung kwarto ng anak niya. Sabi niya, sipag naman ng anak ko. May libro. Ang laki naman ng libro mo, anak. Yes, mami. Ganyan talaga yung mga masikap sa pag-aaral. Hindi niya alam, sinarado niya, no? Pag dumarating mama niya, sinasarado niya yung libro. Sabi, sinubok ulit siya ng mami niya. Talagang busy ka pa rin, hanggang madaling araw. Di ba? Imagine mo yung pala, pag sinasarado niya, may cellphone sa gitna. Naglalaro ng, ano ba yung mga laro ngayon? Bricks ba yung bricks? Mga laro ng bricks. Madaling araw na, mga kapatid, di ba?
Unang panahon, yung mga kabataan noon, madaling araw, even yung mga mainit na Kristiyano noon, nagbabasa ng Biblia. Alam niyo ba yun? Amen. Pero yung mga madaling araw ngayon, mga kabataan niya, madaling araw na, hindi na nagbabasa, hindi nag-review, hindi na nagsusunod ng kilay. Anong ginagawa? Hindi ako may sabi niya, ha? Kayo may sabi niya. Totoo naman yun, di ba? Pag nakita mo yung, pag naka-green ba, gising pa? Naka-green? Tulog na. Di ba pag naka-green yung ano niya, gising pa yan. Eh sabi niya, Pastor, hindi naman. Baka nakalimot lang. Nakatulog na naman. Gumagawa pang parang. Kaya magpasalamat tayo. Pag gising sa umaga, Lord, thank you. Sabi mo nga, thank you, Lord. Overflowing with thanksgiving. In everything, give thanks unto the Lord. Dahil ang pusong mapagpasalamat, laging pinagpapala ng Diyos. Maliit man o malaking pagpapala, ikaw ay steward. God is the owner. Be a good steward of God. Be a faithful steward of the Lord. And giving thanks to God sa lahat ng bagay na binigay sa iyo. Yung buhay mo, yung trabaho mo, yung negosyo mo, yung pera mo, yung pag-aaral mo, God is the owner. The Bible tells in Psalms 24, ang buong daigdig, ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh, itong ating Panginoon. Ano tawag sa atin? Wala. Ano opposite ng katiwala? Waldas. Alam niyo na yun, di ba? Katiwaldas. Be a faithful and good stewards of God. Always give thanks unto the Lord. Lagi ba kayo nagpapasalamat sa Panginoon? Salamat, Lord, sa kabutihan mo. Thank you, Lord. Tandaan niyo lagi ang kaaway. Nagmamalman. I will repeat, we have three enemies in life. Si Satan, yung mundo. Kaya we are living in a sinful world, corrupt world. Pero dapat hindi ka na makamundo. Kaya pag may mga nag-aalok sa inyo ng bisyo, mga gawain makamundo, lalayuan nyo na para lumago ka sa antas ng iyong pananampalataya. Huwag mong gagayahin ng mga taong nabubuhay sa mundo. Sabi ni Paul, iniwan na ako ni Dimas. Naging makamundo si Dimas. Darating sa panahon, iba sa inyo, meding mawala. Katakin kayo ng mundong yung ibabaw. Yung mga bagawain na makamundo, party-party lahat. Mga kapatid, huwag niyong kakalimutan, dapat spiritual pa rin kayo. Kung sabihin sa inyo ng Panginoon, good and faithful servant. Tatapos ako sa isang illustration. Minsan po, si Satanas ay si kamatayan bumaba sa lupa. Diba sabi ko sa inyo, yung kamatayan tinakda ng Diyos. May namatay. Some people died at the middle age, some people died at the young age, some people died sa katandaan o sa sickness and disease. Bumaba si kamatayan, kaya nangyari niya, hinahanap niya yung lahat. May listahan siya ng mga papatayin niya. Illustration lang to ha. Kaya, yung bawat pupuntahan niya, nanginginig na. Halimbawa lang naman ha, pumunta sa bahay ni Kuya Ronnie. Nanginginig na siya ngayon. Nandiyan ba siya na eh? Kasi siya nakakatukin eh. Naku, iniisa-isa niya na. Ngayon, mga kapatid, nagulat siya yung isang kapatiran na darating sa panahon na nakita niya, binatay na yung tatlo. Pang-apat na siya ngayon. Ano ginawa niya? Ang ginawa niya, kumatok si kamatayan, natatakot siya una. Pero handa na siya, nung kumatok si kamatayan, ang ginawa niya, tuloy po kayo. Pinapasok niya. Si kamatayan na pinapasok niya, tuwan-tuwan. Nagulat si kamatayan. Kasi nga, biro siya lang, pinatuloy pa siya sa bahay. Yung ba takot na takot? Nakuha niyo po ba? Kung ginawa sa kanya, pinaganda pa, Mr. Kamatayan, kain po tayo. Siya na yung nasa listahan ngayon. Yung pangalan niya, siya na yung susunod. Kapalagay natin, ako na. Ang pangalan ko, Manolito Del Rosario sa Facebook. Yan, ako na. Pangalan ko na. Tapos na yung tatlo, di ba? Ako na ngayon. Meron pang susunod, mga panghuli, pinakadulo. Tapos na yung apat, pinatay niya na. Yan ang ginawa ko. In-interview ko sa tunan, si Kamatayan, kain po kayo, busog. Naku, kumain si Kamatayan, nabusog, nasarapan. Diba, imagine mo, no? Nakatulog. Sabi niya gano'n, ibang klase ito ha. Ibang klase ka sa lahat ng pinuntahan kong mga bahay, ikaw lang hindi natatakot. Pinakain mo na ako, binusog mo pa ako, at pinatulog pa. Siya na ipapatayin eh. May listahan si Kamatayan eh. Kaya ang ginawa niya, alam mo, habang natutulog si Kamatayan, ay yung ako na. Susunod na kayo. Hindi na. Habang ginawa niya, ngayon, yung pangalan ko, nilipat ko sa dulo. Kasi tulog sa talas eh. Ay, tulog sa Kamatayan eh. Nilipat ko na sa dulo. Nilipat ko. Siyempre, yung una, iba na. Amen? Nakuha ba? Yan, sa dulo ko nilipat, binura ko yung pangalan ko, nilipat ko sa dulo. Sabi ni Mr. Kamatayan,
Dahil pinakain mo ako, ang sabi mo, pinatulog mo ako, masarap yung pagtulog ko, in-entertain mo pa ako, hindi na ako magsisimula sa una, sa dulo na lang. Andiyan pa ba kayo? Nakuha niyo ba? Wala siyang ligtas. Papatayin din pala siya. Dahil ang kamatayan, tinakda ng Diyos sa tao. Pero habang buhay kayo, ang sabi ng Biblia, magpakatatag kayo sa pananampalataya. Be rooted, be built up, always abounding the works of the Lord. Be thankful in God. Habang buhay pa kayo, pasalamatan yung Panginoon. Participate in every ministry. Be involved in every ministry. Nanay, may mga nanay, may women's fellowship. Tatay, may men's fellowship. Youth Alive, mag-join kayo sa Youth Alive. Habang buhay pa kayo, merong purpose si God sa buhay natin. Amen po.